Nung una ay nagkasya lang sila sa palakad-lakad di kalayuan sa bahay. Pero hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa rest house. Preskong presko pala dito sa gabi. Sabi ni Sari habang hawak kamay si Jules. Ngayon ka lang nakapunta dito ng gabi, ano? Oo, presko talaga dito at malamig. Halos nataes na kasi ito ng burol. Dito nga ako minsan nagpapalipas ng gabi kahit nung ginagawa pa lang ito. Tara sa loob. Napatingin siya sa mukha nito. Hindi kita gagasain. Don't worry. Biro nito. Unti-unting sumilay ang pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Kung hindi mo gagawin yan, edi hindi na ako papasok dyan sa loob. Natawa ito sa kahinapit ang kanyang bewang at nasasabik na hinilka ng kanyang mga labi. Agad na ipinulupot niya ang mga kamay sa batok nito at buong alab na tinugon ang halik nito. I'm ready, Jules. Bulong niya ng saglit na ilayo ang bibig sa mga labi nito. Sorry, gusto kong patunayan sa'yo na mahal kita. Take me, Jules. Hindi na nila alam kung paano sila nakarating sa loob ng silid na nakalaan para kay Jules. Para silang hinahabol ng dilubyo na mabilis na hubad ang mga saplot sa katawan. Nakita ni Sari ang matinding pagnanasa sa mukha ng lalaki habang nakatitig ito sa kanyang hubad ng katawan. Nang buhatin siya nito patungo sa kama at ang kamay nagsimulang maglakbay sa bawat parte ng kanyang katawan. Wala siyang ibang nasambit ng paulit-ulit kundi pangalan nito. Nagpakasawa muna sila sa pagbibigay ng kaligayahan sa bawat isa. Sa bawat dampi ng mga labi ni Jules sa kanyang hubad na katawan ay ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Nang nasa ibabaw na niya si Jules sa isang mahabang halik na puno ng pagmamahal ang iginawad nito sa kanya bago nito pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Sa unang pagpasok nito sa kanya ay napangiwi siya sa kirot. Hindi nagtagal ay nahalinhan niyo ng kakaibang pakaramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Nagising si Jules sa ugong ng paparating na sasakyan. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama para hindi may istorbo ang tulog na si Sari. Saka nagmamadaling isinot ang mga nagkalat na damit sa sahig. Tama ang kutob niya. Nang buksan niya ang pinto ay si Tita Felisa ang nabungaran niya at galit na galit ang mukha. Tita Felisa, dito lang pala kayo nagpunta ni Sari. Kaninang madaling araw pa ako nababahala sa kahahanap sa inyo. Nagkatungo kayo na sa bahay yung anak ng isang trabahador ng asyenda dahil nagsusuka ng dugo ang kanyang ama at kailangang madala agad sa ospital. Pasensya na po, tita. So, dito kayo nagpalipas ng gabi ni Sari. Tapatin mo nga ako, Jules. May nangyari na ba sa inyo ng pamangkin ko? Napipilan siya. Napatingin muna siya sa silid na kinaroroonan ni Sari bago muling humarap sa matandang babae. Mabuti pa ho ay dyan tayo sa labas mag-usap, tita. Hindi naman tumutol si Felisa. Naglakad ito patungo sa cement bench na nasa bungad lang ng rest house. Sumunod siya at umupo sa tabi nito. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko, Jules. May nangyari ba sa inyo ni Sari? O sasabihin mo sa akin na tagtititigan lang kayong magdamag? Halata sa mga titig nito at sa tono ng pananalita na galit na si Tita Felisa. Alam niya na kahit na itanggi niya ang sinabi nito ay hindi siya nito paniniwalaan. Naisip niya ay na siguro ang pagkakataon para ipagtapat niya kay Tita Felisa ang lahat-lahat. Saglit na napayuko siya. Nang magamat siya ng mukha, isa nalabo niya ang titig nito. May nangyari na nga sa amin, tita. Nakahanda po akong nakakalungkot isipin na humantong sa ganyan ang utos sa'yo ni Kuya Peter na paibigin si Sar para ikaw ang mapangasawa niya at ang matupad ang pangarap niyang magkaroon ng apo sa inyo. Tita, kanina papalihim na nakasilip sa bintana ng silid si Sar. Nagising niya ng mamalaya ng paglabas. Kanina ni Jules sa silid nakita niya na halos mapako ito sa kanitatayuan. Dinig na dinig niya ang lahat ng sinabi ni Tita Felisa kay Jules. Kakaibang karot ang inihatid sa kanya ng lahat ng narinig niya. Niloko siya ni Jules. Pinaibig siya nito dahil iyon ang utos ni Peter. Hindi siya totoong mahal ni Jules at ang mga sinabi nito sa kanya ng nagdaang gabi na mahal siya nito ay hindi pala totoo. Pinagplanuhan pala ang lahat para makuha ang loob niya at kaya siya dinala rito sa restos ay para may sagawang binabalak sa niya. Diyos ko, paano mo nagawa sa akin ito, Jules? Napaiyak siya pagkatapos ay mabilis na lumayo sa bintana. Ilang minuto ang lumipas ay narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan. Muli siyang sumilip sa bintana. Nakita niyang sakay na sina Tita Felisa at Jules sa pick-up na pula. Nasilip niya sa driver's seat si Mangustin. Matagal na nagiyak siya sa isang sulok. May galit sa bawat patak ng luha niya. Galit kina Jules at Peter. Halos kalahating oras din siyang humagulhol. Nang kumalma, inayos niya ang sarili at lumabas ng rest house. Naglakad na siya palayo sa rest house nang makasalubong niya ang pick-up na sinakyan ni na Jules kanina.
Pero nang huminto niya sa gilid ng daan, nakita niya na hindi si Jules ang nasa manibela kundi si Mang Gustong pa rin. Sorry, paalis ka na pala, sabi nito nang makaibis ito. Inutusan ako ni Jules na abangan ka kapag gising ka na para may masakyan ka pa uwi sa bahay. Sige po, hatid niyo na ako. Putol niya sa sinasabi nito. Pagdating sa bahay, wala sa garahe ang kotse ni Jules. Dumiretso siya sa kanyang silid. Wala siyang inaksiyang panahon at oras. Agad siyang nag-impake ng gamit. Gulat na gulat si Tita Felisa nang makasalubong niya ito sa hagdan. Sorry, bakit bitbit mo ang bag mo? Pinatigas niya ang kanyang dibdib. May rason pa ho ba para magtagal ako rito? Pinaglalaroan lang pala ako ni na Jules at ng sarili kong amay. Anong ibig mo sabihin? Narinig ko ang sinabi niyo kay Jules kanina sa rest house. Kung magtatagal pa ako rito, parang hinahayaan ko na rin ang sarili ko na paglaruan nila ako. Sorry, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na po kailangan, tita. Paalam. Pagkasabi niya ay nagmamadali na siyang pumanaog sa hagdan. Hinabol siya ni Tita Felisa. Sorry, nakikiusap ako. Sabi nito na mangyaking-yak sa tinig. Hindi ka pwedeng umalis agad-agad. Mag-usap muna tayo. Pero nagtuloy-tuloy pa rin siya sa paglabas ng pinto ng bahay. 3 linggo na ang nakakalipas mula nang umalis si Sari sa Isabela. Kahit na naging abala siya sa pagbabantay kay Tita Belen sa ospital sa unang 2 linggo mula nang makabalik siya sa Cebu, hindi pa rin humuhupa man lang ang sakit ng kanyang kalooban dahil sa panluloko ni na Peter at Jules sa kanya. Kinukumusta ka ng Tita Felisa mo? Sabi ni Cheska nang dalawin siya nito isang hapon. Nagpalit na siya sa cell number mula nang bumalik siya sa Cebu kaya hindi na siya makontak ng tiyahin. Ayaw rin niyang ibigay rito ang bagong numero niya kaya sa kanyang ina at kay Cheska na lang ito nakikibirita. Lagi raw malungkot ang papa mo dahil sa pag-alis mo roon. Tugtong pa ng kaibigan niya. Hindi siya kumibo. Hindi sa kinakampihan ko si Jules Sari. Pero sa palagay ko mahal ka talaga niya. Nang araw na makausap ko siya pagkaalis mo ng asyenda, ramdam ko ang galit niya dahil hindi mo siya hinintay na makabalik. Sa asyenda nang magkausap kayo. Pero nararamdaman ko rin ang matinding pag-aalala niya. Halos 1 linggo rin niya kung kinulit na ibigay ang bagong number mo sa kanya. Sana man lang kasi ay binigyan mo siya ng pagkakataon ay may paliwanag ang side niya. Kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka, Sari. Huwag mong hayaan na makawala ang isang katulad ni Jules. Nang gabing iyon ay hindi siya mapakali. Tila pa ulit-ulit niyang naririnig ang lahat ng sinabi ni Cheska sa kanya. Samantalang sa Hacienda Esmeralda, halos hindi mo na naman ginalaw ang hapunan mo. Pinapatay mo na ba ang sarili mo? Malungkot na nilingon ni Peter ang kapatid na bumungad sa pintuan ng master's bedroom. Dumating na ba si Jules? Umiling ito. Mukhang sa rest house na namamalagi si Jules. Kahapon pa siya hindi umuwi rito. Ang sabi ni Annie sa akin, inutusan pala ni Jules si Gusting na mag-grocery sa bayan. Halos 4 na grocery bags daw ang pinamili ni Gusting. He's still hurting. Ayaw lang siguro niyang maapektuhan tayo at mag-alala, kaya minabuti niyang doon mamalagi pansamantala. Nabanggit din ng ilang trabahador sa niyugan na minsan ay mag-isang umiinom sa sapa si Jules. For Jules, kasalanan ko ang lahat ng ito. At kasalanan ko rin kung hindi dahil sa pagsugod ko kay Jules sa rest house, hindi malalaman ni Sari ang lahat. Umipo ito sa gilid ng kama paharap sa kanya. Kung maayos-ayos lang ang kalusugan mo ay yayayain kitang puntahan si Sari sa Cebu. At sigurado ako na hindi niya ako haharapin o kakausapin. Malungkot na tugon niya. Pero kailangan natin gumawa ng paraan, kuya. Nahihirapan na rin akong makita si Jules na gano'n kamiserable. Nasasaktan siya sa ginawang pag-alis ng anak mo ng gano'n na lamang. Pumuntong hininga siya. Hayaan mo bukas na bukas din ay kakausapin ko uli si Lorna. Baka sakaling mapakiusapan niya si Sari na kausapin ako kahit sa cellphone man lang. Tumango ang kapatid niya at nagpaalam na. Naiwan siya na nagpapatulala. Mabigat sa dibdib. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Walang ibang dapat sisihin kundi siya lang. Mula noon hanggang ngayon. Napatigil sa pag-iimpake ng mga damit si Jules nang marinig niya ang pagkatok sa pinto ng kanyang silid. Si Tita Felisa ang napagbuksan niya. Kagagaling ko lang sa niyugan. Nakita ko yung kotse mo sa labas kaya inakyat na kita rito. Nagulat ito nang makita ang mga damit sa ibabaw ng kama. Aalis ka? Magbabakasyon ho muna ako sa Batangas, Tisa. Inimbitahan ako ni Rico at ng Kuya Ives niya na magbakasyon sa kanila. Ipinagpatuloy na niya ang ginagawa. Bumuntong hininga ito bago muling nagsalita. May kinalaman ba kay Sari ang pag-alis mo?
Hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng pangungulila pagkarinig sa pangalan ng babae. Bago siya tumugon ay huminga muna siya ng malalim. Mahirap magmuon kung araw-araw ay parang nakikita ko siya sa bawat sulok ng asyenda. Baka sakaling makatulong sa paglimot ko kapag nasa ibang lugar ako. Alam kong nakukulitan ka na sa akin, pero uulitin ko uli ang mungkahi ko sa'yo na puntahan mo siya sa Cebu. Baka sakaling may salba pa ang relasyon ninyo. Mahal ka ni Sari. Hindi siya maapektuhan ng ganun katindi kung hindi ka niya mahal. Matigas ang pag-iling niya. Mahal man niya ako ay mababaw lang pagmamahal iyon, tita. Mahigit 1 buwan na mula nang umalis siya. Natiis niya hindi ako kausapon niya o text man lang. Ayokong ipagpilitan ng sarili ko sa taong obvious naman na hindi seryoso sa akin. Bumuntong hininga siya. Huwag po kayong mag-alala, tita. 2 linggo naman siguro ako dun. Kinabukasan ay bumiyahe na siya pa Maynila. Dala niya ang pag-asa na pagbalik niya sa asyenda ay maibalik din niya sa normal ang kanyang buhay, gaya noong hindi pa niya nakikilala si Sari. Namumutla ang mukha ni Lorna nang lapitan nito si Sari sa sala ng hapong iyon. Anak, inataka raw uli sa puso ang papa mo. Katatawag lang sa akin ni Pilisa at malubha raw ang lagay niya. Pabugso-bugso na raw ang paghinga ni Peter at nakiusap kay Felisa na makiusap ka man lang bago may mangyaring mas malala sa kanya. Namanhid ang katawan niya sa narinig. Inakbayan siya ni Tita Belen na nasa tabi niya. Ihawag mong baliwalay ng lagay ng iyong ama. Ganyan ang lagi kong ipinapalasa sa iyo nung bumalik ka rito sa Cebu. Bali-baliktarin mo man ang mundo ay mo para siya. Kung wala siya ay wala ka rin. Hindi na siya nakasagot dahil nanikip na ang dibdib niya. Kasunod na yun ay napaluhan na siya. Niyakap siya nito. Puntahan mo siya bago pa mahuli ang lahat, Sari. Ayokong pagsisihan mo habang buhay kapag patuloy mo siyang tinikis at mahuli na ang lahat. Kalimutan mo na ang hinanakit mo sa kanya. Isipin mo na lang para rin sa kabutihan mo ang ginawa ng ama mo na pag-uutos kay Diyos na paibigin ka para si Diyos ang mapangasawa mo. Walang magulang na naghahangad ng hindi maganda para sa kanilang anak. 2 days later ay sakay na siya ng eroplano patungo sa Isabela. Pagdating sa asyenda, mangiyak-iyak na sinalubong siya ni Tita Felisa sa labas ng bahay. Maraming salamat at dumating ka, Sari. Niyakap siya nito ng mahigpit. Tinugon niya ang yakap nito. Namiss ko kayo, tita. May emosyong sabi niya. Lalo na ako pamangkin ko. Inihatid siya ng tiyahin sa kanyang silid para saglit na makapagpahinga. Sa garahe, hindi niya nakita ang sasakyan ni Jules kanina. Naisip na lang niya na nasa ospital marahil ito at nagbabantay kay Peter. Nahiya lang siyang mag-uusisa kay Tita Felisa. Halos 1 oras siyang naidlip. Sa kanyang silid na rin siya dinalhan ni Tita Felisa ng merienda. Pagkatapos mong kumain, pwede na tayong pumunta ng ospital, Sari. Sabi nito. Nag-text na ako kay Gusting na sunduin niya tayo. Siyang naiwan sa ospital kasama si Anne. Hindi niya pigilan ang sariling magtanong. Nasaan po si Jules? Natigilan ito sandali at saka napatitig ng matagal sa kanyang mukha bago tumugon. Nasa Batangas siya ngayon, sa private resort ni Rico. 5 araw na siya ron. Kahapon ko pa siya kinukontak pero naka-off naman ang cellphone niya. Si Rico nang tinawagan ko. Sinabi ko sa kanya nasa ospital ang papang. Nangako naman si Rico na pupuntahan si Jules sa Batangas. Bigla niyang naisip na may bagong babaeng pinagkakabalahan nito kaya gawa nitong iwan ng asyenda. Bumigat ang dibdib niya. Baka nag-off ng phone para hindi maistorbo. Lalo kung babae ang kasama. Mapaklang tura niya. Matigas na umiling si Tita Felisa. Imposible yan, Sari. Mahal ka ni Jules. Umalis siya pansamantala dito sa asyenda dahil nahihirapan siyang tanggapin ang pagkawala mo rito. Natilihan siya. Tama bang narinig niya? Bumuntong hininga ito. Hindi siguro ito ang tamang oras para pag-usapan natin si Jules. Mabuti pa ay kumain ka na. Bababa na uli ako para sabihan si Deering na ihahanda niyang pagkain na dadalhin sa ospital mamayang gabi. Sige, tita. Hindi naman niya halos nagilang merienda na dinala ng tiyahin. Okupado pa rin ang isip niya nang sinabi nito tungkol kay Jules. Paano kung sa pabalik nito sa asyenda ay nawala na pala ng tuluyan ang anumang damdaming mayroon ito para sa kanya. Pinigil ni Sari ang mapaiyak nang bumungad sila ni Tita Felisa sa silid na kararoroonan ng kanyang ama. Lalo itong pumayat kumpara nung huli niya itong makita. Halatang walang siglang anyo nito at kahit tulog ay mababa ka sa mukha nitong paghihirap. Tulog pa lang, papa mo, bulong ni Tita Felisa. Mabuti pa ikausapin ko muna ang doktor niya. Maiwan ka muna dito, ha? Sige, tita. Nang makalabas na ng silid ang tiyahin, naglakad siya patungo sa kama. Dahan-dahan niyang hinilang silyang nasa gilid at ipinwesto sa ulunan ng kama. Pinagkasya muna niya ang sarili sa pagtitig
sa kanyang ama. Hindi niya namalaya na tumutulo na palang luha niya. Papa, nandito na ako at hindi na uli kita iiwan. Pangako ko sa iyo yan. Patawarin mo ako sa mga hindi magandang ipinakita ko sa iyo. Sana ay gumaling ka agad dahil gusto ko tang makasama pa ng matagal. Babawi ako, Papa. Kapag kuwan ay dahan-dahan itong dumilat ng mga mata. Nang mapatingin sa kanya ay bakas ang pagkagulat sa anyo nito. Anak, ikaw ba yan, Sari? Sa halip na tumugon ay niyakap na lang niya ito ng mahigpit. Papa, humahagulhol na sabi niya. Niyakap din siya nito at napabulalas pa rin ng iyak. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang kumalma ay kumalas siya mula sa pagkakayakap dito. Ginagap niya ang kamay nito. Sorry, Papa. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sabi niya. Ako ang dapat mag-sorry sa dami ng kasalanan ko sa iyo, anak. Iniwan kita noon, kayo ng iyong ina. Pagkatapos ay bigla na lang akong susulpot sa buhay mo at pakikalaman ng buhay mo na para bang may karapatan ako. But you see, sinabi ko yun kay Jules nung hindi ka pa dumarating sa asyenda. Wala akong alam na talagang nagkakamabutihan na pala kayo dahil bukod sa natali na ako sa aking karamdaman, buong akala ko ay sadyang lesbiana ka nga. Nagulat ako nang sabihin ni Felisa na nag-aal sa balutan ka. Kinausap ako ni Jules nang wala ka na. Ipinapagtapat niya sa akin ang lahat. Mahal ka niya at gusto ka niyang pakasalan, hindi dahil iyon ang nais kong mangyari. Halos hindi niya mapaniwala ng narinig. Can you forgive your selfish old mom? Ngumiti siya at pinisil ang balikat nito. Hindi niya kinailangang magsalita. Kinagabihan pagkatapos kumain ni Sari at Tita Felisa ay pinuna siya ng matanda. Kanina ka pa hikab ng hikab, Sari. Mukhang kulang ka sa tulog. Nanlalalim ang mga mata mo. Hindi nga po ako napagkakatulog ng maayos mula nang ibalita ni Mamang nangyari kay Papa. Pag-amin niya. Pero okay lang ako. Pwede na akong ang magbantay kay Papa, magdamag, at umuwi muna kayo sa asyenda para magpahinga. Bukas na lang uli kayo magpunta rito. Aktong magsasalita ito nang may kumatok sa pinto sa labas. Tumayo ito para buksan ang pinto. Halos mapatalan siya sa tuwa nang makita si Jules sa labas. Gusto niyang tumayo at salubungin ito ng mahigpit na yakap, pero hindi niya nagawa nang makitang walang kangiti-ngiti sa mukha nito. Tila hindi ito natutuwang makita siya roon. Mabuti at nakauwi ka na, Jules, sabi ni Tita Felisa. Naglakad ito patungo sa kama ng papa niya. Yumuko ito ng bagya at kinintala ng halik sa noo ang matandang lalaki. Kumusta kayo, Papa? Happy now that you and Sari are here. Malawak ang iting tugon ng matanda. Magpagaling kayo agad, Papa. I will. Dito ka na ba sa ospital dumiretso, Jules? Tanong ni Tita Felisa. Opo, Tita. Kumain ka na? Hindi pa po. Kung ganun, magbuti pa umuwi ka na muna. Alam kong pagod ka sa mahabang biyahe. Isama mo na rin si Sari at ako na munang magbabantay rito. Tumikim si Sari bago tamayo. Sige, uwi na muna kami, Tita at Papa. Nakakaintinding tumango ang magkapatid. Tumingin si Jules sa kanya. If you are ready, pwede na tayong umalis. I am ready. Hindi siya kinibong nito pagsakay nila sa kotse nito. Naunahan naman siya ng hiya kaya hindi niya nagawang basagin ang katahimikan nito. Pagdating nila sa bahay, sabay silang umakyat sa hagdan. Hindi pa rin siya pinapansin nito. Hindi mo ba ako kakausapin, Jules? Hindi na nakatiis na tanong niya. Kumunot ang noo nito. Kakausapin tungkol saan? Bumalatay ang lungkot sa mukha niya. Alam mong marami tayong dapat pag-usapan. I don't think so. Now if you'll excuse me. Pinilisaran nito ang pagpanhik sa hagdan hanggang sa makapasok sa kwarto nito. Mangiyak-iyak na napatigil siya sa pag-akyat hanggang sa namalayan niyang nasa tapat na siya ng pinto ng silid ni Diyos. Nagulat ito nang pagbuksan siya. What do you need? Formal na tanong nito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Kung ang dadaanan ko na lang sa kanta. What? Haharanahin mo ako? Hindi, tutulaan kita. Hindi ako marunong kumanta. Humalakip ito at saka sumandal sa hamba ng pinto. Aber, pakinggan natin. Napatingala siya sa gwapong mukha nito at minsan pa'y naramdaman niya ang sinasabi ng tulang binanggit niya. Yun mismo ang nararamdaman niya sa tuwing tititigan niya si Jules. She was swept away. Well, nakataas ang isang kilay na untang nito sa kanya. Nahalatang naiinip na. Ang pagkarinig ko sa sinabi mo kanina ay tutula ka, hindi tutulala. Hinamig niya ang sarili at tumikim. Kakantahin na lang niya para with feelings talaga. Nagsimula siya. I never had anything happen so fast. Took one look and I shattered like glass. Ang lapad ng ngiti nito. Na-distract tuloy siya pero nagpatuloy siya. I guess I let it show cause your might told me yun. No. Lalo itong umisi, aliw na aliw sa pagkapahiya nila.
Huwag na nga, sabi ni Akmang tatalikod na pero napigilan siya nito sa braso. Sige na tulain mo na lang, biro nito. Nang makitang sira ang mukha niya ay ngumiti at hilikan siya. Sa noo, go on, ayoko na no. Tumawa ito. Pero nagulat siya nang yakapin siya nito patalikod. Sabay karga at sakay sinara ang pinto. It's more than enough that you're beautiful. Hindi na kailangan na magaling kang kumanta. Umungol siya sa panunod nito. Pero bali walang ilapag siya nito sa gilid ng kama. Pagkatapos ay luhumod ito at pinakatisigan siya. Then he started singing that you're everything I ever wanted at once. Napapikit siya. Ibig magdamaktol sa galing nitong kumanta. Shit, ibinigay na sa'yo ng Diyos ang lahat. It's unfair. Sa halip na sumagot ay natawa lang ito at saka bali walang ipinagpatuloy ang pagkanta. Na-carry away na siya at hindi na napigilang sabayan ito sa pagkanta sa mga linyang nagsisiwalat ang saloobin niya. Para siyang gagawin na natagpuan ng kanyang sarili na umiiyak nilang basta. Humalakas si Jules. You're crazy and you drive me even crazier, sabi nito. Hinamig niya ang sarili at nang magsalita ay kalmado na. Hindi mo ba ako susumbatan sa pag-alis ko rito nang walang paalam? Bakit hindi mo sabihin galit ka sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga text at tawag mo noon? Sabihin mo ang lahat ng hininakat mo sa akin. Handa akong tanggapin iyon. Pero pagkatapos ay gusto kong marinig na mahal mo pa rin ako dahil mahal na mahal kita at hindi yun nawala sa kabila ng sama ng loob ko noon. Muling tumas ang sulok ng mga labi nito. Talaga, mahal na mahal mo ako. Sunod-sunod ang pagtango niya. Parang iyong sa kanta. Mabilis na niyakap siya nito at saka hinalikan ng Marine sa labi. Oh, I hope I wake up soon. Pagkanta na naman ito, I'm a victim of the crazy moon. Para nga silang mga victim of the crazy moon. Mga timang na relate sa kanta. Pero bakit nga ba mag-e-effort pa sa pag-iisip ang mga akmang salita kung pwede namang ang hiram ng mga swak na linya sa kanta? I love you so much. Gaya rin ang sinasabi ng kanta. I see my tomorrows in your eyes. Alam ng Diyos kung gaano kahirap para sa akin ang nagdaang buwan na wala ka. Hirap na hirap akong tanggapin na hindi ka magiging akin. Ngumiti siya. May naiisip na naman siyang awit. Pero ayaw na niyang kumanta at baka masira pa ang moment. Well, hesitate no more. I'm yours. Inihiga na siya nito sa kama at namayani ang katahimikan at sumunod ng mga sandali hanggang sa bulubong ito yun ang pag-ungol nila at pag-uga ng kama habang nagpapakasweltawi sila sa piling ng isa't isa.